Loving Father, we once again come before the throne of grace. We thank you for allowing us this opportunity to gather together. And as the Holy Spirit prompts us to dig deeply into your word, may you touch our souls and our hearts that we may clearly understand the truth written in your scriptures. Father, once again, please use your servant, our beloved brother Epi, who you have gifted with the spirit of discernment, that as he presents these gems of truth, they all come clear and attractive and inspiring, such that we look forward for more. So, Father, be with each and everyone tonight, this morning in the Philippines, as we absorb everything that you have prepared for us through your servant and by the power of the Holy Spirit. Thank you for answering our prayers. We humbly ask in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, isang magandang hapon dyan sa California. Magandang between tanghali ng almusal, morning and noon dyan sa Pilipinas. Midday, hindi midday eh. Hindi ko talaga mag-describe kung anong oras dyan sa Pilipinas. Welcome, kasama natin ngayon si Mama Nora dito sa New York at si Pastor June dyan sa Cavinti, Laguna. So purihin ng Panginoon na tayo ay sama-sama ngayon at sa lahat ng mga makakapakinig pa nito, isa ito sa mga pag-aaral na ating yung iba na pag-aralan narinig na ito, pero i-review ulit natin kung paano si Jesus maging angel, kasi Michael the Archangel yung pag-aaralan natin ngayon. Isa ito sa mga issues bakit si Jesus maging angel. Yung angel was made little lower than the angels, tayo. So in between the Father, Son, and Holy Spirit, angels, and third-class citizen tayo. But through the gospel message, hindi na tayo third-class citizen. We are joint heirs with Jesus Christ. Ano, pwedeng pabasa ng Romans chapter 8, verse 17, Kuya Pipes? Or Brother Kuya Rafi? Romans 8:17. Siguro umpisa natin sa verse 16. Romans 8, 16, and 17. Pastor Jun, kapatid mo yung magiging Bible worker doon sa Bohol. Saan po? Ay, Sa Ubay. sa Sino yun? Ubay. Si Bong? Anong pangalan nun, Kuya Pipes? Joel. Joel. Hmm. Ah, Kinuha ni Pastor Reble. Oo. ganun po. Ready na? Romans 8, 16, and 17. Kuya Rafi? The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Mhm. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If Wow. indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Yan. So mga kapatid, tatlo. Number 1, sa verse 16, ang magpapatutuo na tayo, ang banal na espiritu siyang magpapatuo na tayo ay mga anak ng Diyos. Pangalawa, tayo ay co-heirs or joint heirs with Jesus Christ. Ngayon, doon sa ating sharing ng bilang tagapagmana tayo ng kanyang kahirapan sa bilang kanyang pagkatao nang nandito siya sa lupa. Ang resulta niyan, tagapagmana din tayo ng kanyang kaluwalhatian. Punong-puno ito mga kapatid. So ang magiging issue, paano si Jesus maging angel?
Ano? So he took upon himself not the nature of angel, but the seed of Abraham. Di ba? Hebrews chapter 2. So ngayon, pag-aralan natin ito kasi maraming Kristiyano naniniwala sa Diyos, pero merong insecurity ng kaligtasan, at the same time, takot na takot sa mga darating na tribulation. So, ilang mga 4 yata na session, pinag-aralan natin yung yung 144,000, di ba? Halos lahat ng aspect na pag-aralan na natin, lahat ng sides ng characteristics ng 144,000. Ngayon, dito sa Daniel chapter 12, last chapter ng Daniel, yung pinaka-first verse, sabi dito, at that time, yung great tribulation, that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy, ang tinutukoy dito na thy ay si Daniel, thy people. So dito at the time na Daniel, yung mga Hudyo, yung mga Israelites na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Medo-Persia. Pero sa spiritual Israelites, the people of God, Michael will stand up for the people of God. So sino itong Michael na ito? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. So yung mga pagpo-pronounce ng pangalan na yan, Michael, English, Michael, Michael, German, or Czechoslovakia, Mikael, Swedish, Mikael, Norwegian, Mikael sa Danish, or Mikael. Ayan ang mga pag-pronounce niyan. Ngayon, sa Hebrew, meron bang marunong magbasa sa atin ng Hebrew? Baka wala. Hebrew Tagalog yan. Oo. So ngayon, kung hindi natin kayang basahin yan, ito yung pag-pronounce niyan. Michael. Michael or Michael. Na ang meaning niyan sa Hebrew ay who is like God. Siya na kagaya ng Diyos. Okay? So, who is like God? So, tandaan natin, sino itong Michael na ang meaning niya ay who is like God, na tatayo sa bayan ng Diyos. Okay? Tingnan muna natin dito sa Isaiah. Isaiah. Isaiah chapter 44, verses 6 to 8. Who is a God like this? Who is like me? So sabi ng Panginoon, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Tandaan natin tong statement na to kasi mamaya pupunta tayo doon. I am the first and the last. And, kulang yata ng A ito Anyway, and there is no God besides me. So tandaan natin yan, ano? Kasi parang kumukontra, I am the first and the last, and there is no God beside me. Who is like me? Let him proclaim. This is a challenge kasi sa bayan ng Diyos parang nagdududo sila o baka meron pang ibang Diyos na makatulong sa kanila o ganito ganyan. Let him proclaim and declare it. Yes, let him recount it to me in order from the time I have established the ancient nation, and let them declare to them the things that are coming and the events that are going to take place. So kung meron pa kayong nakikilalang Diyos, sabihin nila itong mga ganito. Kung meron makakapagsabi. Kasi hinahamon ng Panginoon, ako talaga ang Diyos nyo, ako nagmahal sa inyo, akong gumawa sa inyo, ako naglalang sa inyo, ako nagligtas sa inyo. Verse 8, do not tremble and do not be afraid. Have I not long since announced it to you and declared it? Hindi ko ba sinabi na sa inyo? And you are my witnesses. So itong mga Israelites, pinili ng Diyos not because they have a qualifying any qualification mula sa kanila mismo by nature. Pero pinili sila ng Diyos para sila ngayon gagamitin na magbabahagi ng mensahe ng Diyos doon sa mga hindi pa nakakaalam.
So, inulit na naman niya, is there any God besides me? Or is there any other rock? I know of one. Sabi ng Diyos, wala akong nakikilala kahit isa. So yan yung account ni Isaiah, yung kinakausap ng Panginoon ng kanyang bayan sa magitan ni Isaiah. Dito naman tayo sa Micah chapter 7, isa sa mga minor prophets. The same meaning, who is a God like you, who pardons iniquity and passes over rebellious act of the remnant of his possession, who does not retain his anger forever. Amen, mga kapatid. Because he delights in unchanging love. Yan yung agape, yan yung nature, yan yung likas ng Diyos. Unchanging, unchangeable, self-sacrificing, unconditional. 19. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities under foot. Yung nung panahon wala pa silang gilingan ng mga palay o mga grains. Paa yung ginagamit nila sa ng palay. Ito yung gagawin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Aapak-apakan, yurak-yurakan yung ating mga kalikuan ng ating kasamaan sa ilalim ng kanyang paa. Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. Ang hirap paniwalaan ito kasi pag hindi natin paniniwalaan na ang ating kasalanan ay tinapon niya doon sa pinakailalim ng dagat, mahihirapan pa tayong lumangoy at hanapin. Saan kaya tinapon ng Diyos yung kasalanan ko? So hindi na natin gagawin yon. Ito ang isang katotohanan na para maging malaya tayo mag-aral, makilala natin ang Diyos, ito yung Diyos na pinapakilala sa atin. Sino ang Diyos na kagaya mo? Ang answer niyan, wala. Siya lang. Nagpapatawad ng kasamaan. Nagpapatawad, nagtatanggal ng kasamaan, kasalanan, nagliligtas. Yan ang pinakamatindi dyan. Ngayon, i-compare natin dito, pagdating ng panahon, kasi may prophecy doon sa Isaiah, di ba? Sabi niya, sino ang Diyos na magsasabi ng mga darating ng panahon? So isa lang ang Diyos na magbibigay ng prophecy. Sa Revelation chapter 13, pagkatapos na natalo yung kaaway, na pag-aralan natin yan last week, meron talagang hindi maniniwala sa everlasting gospel. So dito, yung mga nag-reject sa Panginoon, ito yung sasabihin nila. They worship the dragon because he gave his authority over the beast, and they worship the beast saying, who is like the beast? In contrast dito sa who is a God like you. Nakita natin? So nandyan naman yung controversy. Sino talaga ang tunay? Kaya pinapakilala ng Diyos yung kanyang sarili na wala siyang ibang kilala o alam na iba pang Diyos. Iisa lang. Pero merong kokopya sa kanya para dayain ang buong sanlibutan. Kasi misery loves company. Alam ni Satanas kung ano mangyayari sa kanya at the end. So gagawa siya ng pinaka-the best na para lahat ng pwede niyang gawing paraan. Para madayain yung mga tao, meron siyang mahahatak. So dito, ang worship ng mga unbelievers, pagkatapos nilang narinig yung pure gospel, who is like the beast, who is able to wage war with him. Parang gusto nilang patutunayan na kung meron mang ibang Diyos, hindi nila kaya itong dambuhalang ito. Ano? So yan. Ngayon, pupunta tayo sa isang verse sa Bible na nagde-describe dito na si Michael talaga ay angel. Kasi doon sa chapter 12, wala naman nakalagay Michael, the archangel. Dito sa second to the last book, Jude, ito lang yung may word na Michael, the archangel. Siya lang yung may title eh. Kasi doon sa Daniel chapter 12 verse 1, ang nakalagay lang doon, Michael shall stand up for his people, for your people. So si Michael. Ito yung pinakamaliwanag na verse sa buong Bible na ito si Michael, siya yung archangel. Kaya lang ang issue dito, mamaya ko na sasabihin yung issue, pero ang sabi dito sa Jude verse 9, kasi wala namang ibang chapter ito,
Yet Michael, the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuke thee. Sino nakikipag-contend dito? Contend? Si Michael, the archangel. Anong sabi ni Michael, the archangel kay Satan? The Lord rebuke you. So, may idea na tayo kung sino ito. Wala pa, no? Titingnan natin. Pagdating ni Jesus, ito yung the central theme in the New Testament is the message of the cross. Pero hindi natatapos diyan ang message. Yung ending niyan, yan yung message of the cross is the gospel. Itatanim yan sa buong mundo at merong harvest. Ang harvest niyan pagdating ni Jesus. So, pag-aralan natin yung harvest pala sa susunod, ano? Yung 2 harvest ng Revelation chapter 14. Siguro sa next week, paalala nyo sa akin, harvest yung pag-aaralan natin. Isasama na natin yung 2 dates na sinasabi ni Kuya Piper para malipitan tayo doon. Oo. So ngayon, si Pablo naman ito si Jude. Siya yung may pinaka-clear description kung sino itong Michael na ito. Michael the Archangel. Si Paul, sabi ni Paul, 1 Thessalonians chapter 4, 13 and 18. Parang napag-aralan na natin to, Kuya Rafi at Ate Nets noon. Review ko lang for the record. Kasi noon, nag-aaral tayo noon, walang recording, hindi natin rin-record. So thank God, nandito si Brother Lowen. Rin-record niyo ito. Sa tingin ko, napakahalaga nitong pag-aaral na ito. 1 Thessalonians 4, 13 to 18. Unahin natin, ano? But I would not have you to be ignorant, brethren. Anong subject, anong issue na ayaw ni Pablo maging mangmang ang kanyang mga kapatiran? Concerning them which are asleep. Ibig sabihin ito yung mga patay. Yung nagkasakit, na disgrasya, pinatay, nag-suicide. Ano pa yon? Tumanda. Yan yung limang consequences ng kasalanan dito sa mundo. Hindi yan ang kabayaran ng kasalanan. So pag-aralan natin yung 2 deaths next week. So yung mga natutulog, tulog ang tawag dito eh. That you sorrow not. Nandyan yung grieving, pero siyempre, meron kasi mga tao na pag namatay yung kamag-anak talagang nung panahon, at least nung panahon, talagang hindi na naliligo ng ilang buwan. Parang grabe yung grieving nila. Ito yung tinutukoy ni Pablo. That you sorrow not, even as others which have no hope. Bakit? Anong hope natin? Ito. Sapagkat tayo'y naniniwala na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli. So ito yung ating paniniwala dito sa katotohanan na nangyari sa pagliligtas natin sa pagliligtas ni Kristo sa atin. Even so them, ganun din silang mga natutulog kay Kristo ay dadalhin ng Diyos kasama niya. I-clear up natin itong mga kapatid, ano? Yung taong namatay, halimbawa namatay ako ngayon, hindi ako isasama ng Diyos kay Kristo. Tinutukoy niya ito sa pagdating ng panahon. Titingnan natin. For this we say unto you, by the word of the Lord. So siya yung, ang sinasabi ngayon ni Pablo, yung galing mismo kay Kristo, by the word of the Lord. Na anong sinasabi ni Lord na nalaman ni Pablo kay Kristo? That we which are alive, tayong mga buhay at nananatiling buhay hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, shall not prevent them which are asleep. Hindi mapipigilan kahit yung mga natutulog ngayon. So tayong nagbubuhay ngayon, nananatiling buhay hanggang pagdating ni Kristo, hindi mapipigilan kahit yung mga natutulog ngayon. Okay? So, verse 16. Bakit daw? Sapagkat siya mismo, ang Panginoon mismo, ay bababa mula sa langit. Ito na. Yung Panginoon mismo, bababa mula sa langit. Anong meron siya?
merong sigaw. Merong sigaw ng tinig ng arkanghel. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel. So yung shout, yung voice of our archangel, sino yun? With the trump of God. So pag tumunog yung sigaw at yung tinig ng arkanghel kasama yung trompeta ng Diyos, yung mga namatay, dito maliwanag na yung word na asleep, yung mga namatay doon kay Kristo shall rise first. So dito makikita natin na yung mga halimbawa namatay ngayon, namatay sa pananampalataya, doon pa lang sila pagdating ni Kristo bubuhayin. So hindi sila namatay at nakasama kay Kristo kasi ngayon pag may namatay ngayon, automatic pupunta ng langit ay magbe-birthday sana in 2 days. Doon na lang siya mag-birthday sa langit. Parang ganun, mga kapatid. So, that the dead in Christ shall rise first. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga taong ganyan ang paniwala kasi yun ang kinagisnan nila. Napag-aralan natin yan sa fourth horse last week na kung paano kinontaminate ng kaaway sa pagitan ng kanyang sistema, nagturo ng mga kung ano-ano mga tinuro kasama yan para gawing negosyo yung kamatayan at kaligtasan. Okay? So the dead in Christ shall rise first. Meaning, doon pa lang sila mabubuhay when the Lord shall descend from heaven. So, meron na tayong clue mga kapatid. Then, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Sino itong them dito? Yung mga natulog na binuhay muna. Yan ang tawag na first resurrection. Pag-aralan natin yung details next week ng first resurrection, second resurrection as a byproduct, as a result or final result ng 2 deaths. Yung eternal death saka sleep death. Okay? Huwag tayong ma-confuse dyan kasi kung ang tao ay namatay at tutuloy siya ng langit, hindi niya kailangan ng kamatayan ni Kristo. Hindi niya na kailangan ng ebanghelyo kasi pag namatay ako, tutuloy lang ako ng langit eh. So that's how the little horn trampled down the truth of the gospel. Sana maliwanag ito sa atin mga kapatid, ano? Hindi tayo gagamit ng proof text na ito ang sabi nito, ito ang sabi niyan. Ito mismo yung katotohanan. Through in the light of the gospel, dito natin maunawaan. Kahit yung second coming. So sa second coming ni Jesus Christ, Hello everyone, and welcome to this. yung namatay kay Kristo, sila ang bubuhayin muli. At tayo na mga nanatiling buhay, sama-sama tayong ano sa Tagalog itong shall be caught up to heaven. Sama-sama tayong dadalhin sa alapa papunta diyan kay Jesus. Anong layunin? To meet the Lord in the air. So yung second coming ni Jesus Christ, hindi siya pupunta dito sa lupa. Diyan lang siya sa kalawakan. And so shall we ever be with the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Ito yung hinihintay natin, na tayo ay magpakailanman kasama natin ang ating manlalalang, ang ating tagapagligtas, ang ating lahat sa buhay, si Jesus Christ, ang Ama at ang Banal na Espiritu. So ang conclusion niya, mga kapatid, wherefore, comfort one another with these words. Ang context nito, doon sa mga taong namatayan ng mga mahal sa buhay, binibigyan ng pag-asa na ang inyong mga mahal sa buhay ay natutulog lamang kay Kristo. Pagdating ni Kristo, sila ang unang bubuhayin, kasama tayo. Yan ang ibig sabihin ni Pablo dito, na narinig niya mismo kay Jesus, which by the word of the Lord. So, out of this 13 to 17, sabi ni Pablo, brethren, in conclusion, comfort one another with these words. Ito yung tunay na comfort. Yung mahal sa buhay na pupunta ng langit, that's not a comfort. That's a false comfort. Ginagawa lang negosyo. Pero anyway, so si Michael the Archangel, meron tayong clue dito na the Lord himself will descend with a shout. Okay?
with the voice of the archangel. Ngayon, titingnan natin kung sino itong kanintong voice ng archangel na bubuhay ng mga patay. Di ba pag kuminsan may nagkakantahan, kuminsan sintonado, tapos lulukohin natin, naku, yung boses nito, mabubuhay yung patay. Pero wala naman nangyari yan, parang binibigay lang natin na comment or parang patawa. Nagrabe talaga ito pag kumanta, oh. Talagang pati patay, mabubuhay. Yan ang mga joke natin. Dito, hindi joke, meron talagang tinig ng arkanghel na pag narinig nila ito, talagang silang natulog kay Kristo, silang namatay bilang resulta ng kasalanan, hindi kabayaran ng kasalanan, ha? Resulta ng kasalanan, sila ay bubuhayin muna. Sila yung unang bubuhayin muna. Okay, titingnan natin kung anong tinig ito. Nagbigay si Jesus ng example kasi si Jesus yung ating source of truth, eh. Jesus himself. Dito sa John 5:25 to 29. Si Jesus ito ang nagsabi niya. Sabi niya, sa katotohanan, dalawa yan, laging serious note. On a serious note, take it seriously. Yan ang ibig sabihin niya ng verily or truly, truly. Sinasabi ko sa inyo, darating ang oras at ang oras na yan ay ngayon na sinasabi ko sa inyo, ngayon mismo sinasabi ko sa inyo na sa panahon na ang mga patay, yung mga natulog kay Kristo, yung sinasabi ni Pablo, when the dead shall hear the voice. Kaninong voice ito? The voice of the Son of God. Anong mangyayari doon sa mga patay na narinig nilang voice of Son of God? And they shall and they that hear the voice of the Son of God shall live. So may idea na tayo mga kapatid kung kanino yung the voice of the archangel. With the voice of the archangel. Dito, the voice of the Son of God. And they that hear shall live. Wow. Biro mo, patay. Marinig nila yung tinig ng Son of God, ng archangel. Gigising sila. Bakit? Anong dahilan nito? Anong fondasyon? For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself. Huwag tayong ma-confuse dito sa verse na ito na sabihin, wala palang original na buhay si Kristo, eh. Yung sinasabi dito na so hath he given to the Son, ito yung humanity. When God made Jesus Christ little lower than the angel, when God made Jesus Christ to be under the law, to be made of a woman, he made him to be sin for us that we might become his righteousness in Christ. So wag tayo ma-confuse dito mga kapatid, ano? Kasi yung buhay ni Kristo, Micah 2:5, Micah 2:5, Jesus Christ is everlasting. So ito, tinutukoy niya dito yung pagdating ni Jesus, yung humanity ni Jesus. Pero siguro nakuha natin yung point. Archangel, sabi ni Jude. Tapos pagdating kay Pablo, yung mga patay, pagdating ng pagbaba ni Lord himself shall descend, merong malaking tinig yung archangel. Dito kay John, sa account ni John, na-conclude na natin na yung tinig ng archangel ay tinig ng anak ng Diyos. And he hath given him authority to execute judgment, also because he is the Son of Man. So nandyan yung divine life ni Jesus, original. Nandyan yung life niya as Son of Man that was given by the Father. So the Father made him the second Adam. Ngayon pupunta tayo dito sa istorya ni Lazarus. Mahabang kwento ito, interesting. Kwento ka muna, Kuya Pipes. Mag-ano lang ako. Sige. Anong gusto niyong kwento? Maganda yung susunod na topic. Yan tungkol sa dalawang kamatayan. Yung isa, yung una, sleep death. Yung pangalawa, yung tinatawag na second death. O kaya yung ikinamatay ni Kristo.
Alala niyo doon sa Philippians chapter 2, he became obedient unto death, even the death of the cross. Yan, pag-aaralan natin yan mabuti. Ayos na ayos. Yan na. Okay na, Kuya Pipes? Oo. Tuloy tayong... Oo. Sige, sige. Sige. So, doon tayo sa interesting na kwento tungkol dito sa John chapter 11 kay Lazarus. Gusto ko ito si John the Beloved, marami siyang account. Sabi ni, ituloy natin sa 28 and 29. Sabi ni Jesus, huwag kayong magtataka dito. Marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the graves. Di ba ito rin yung tono ng pananalita ni Pablo? All that are in the graves shall hear his voice. Kaninang voice? The voice of the Son of God. The voice of the archangel. And shall comfort they that have done good. Oh, ito pa, baka gagamitin na naman na verse ito. Ay, kailangan pala natin magpakabuti para ma-resurrect tayo sa buhay. Kasi kung gagawa tayo ng masama, bubuhayin tayo sa kahatulan. Itong sinasabi ni Jesus dito na done good, meaning they believe in God and they are doing good, not because to go to heaven, but because they allow Jesus Christ to live in their lives. So nagpo-produce sila ng good works. Okay? Liliwanagin natin yan. Kasi baka mamaya hindi na natin kailangan yung righteousness ni Jesus dahil gumawa ka lang ng mabuti. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, yung kabutihan natin ay para lang siyang maruming basahan. Okay. So, sana maliwanag na ito sa atin. So those who accepted the righteousness of Jesus Christ, His salvation, allowing the Holy Spirit, will live a godly life, which is righteous life, good life. So, tapos namatay, they will be resurrected unto life. Pero yung nag-check, they will be resurrected into damnation. So dito maliwanag ng mga kapatid na the voice of the Son of God, the people who are in the graves will hear His voice, the voice of the Son of God, the voice of the archangel. Pinaka-great example nito yung story ni dito sa chapter 11 kay Lazarus. Ang nangyari, kung babasahin, mahaba kasi ito, kaya ikwento na lang natin ng konti. May sakit ito si Lazarus. Talagang ikamamatay. So nagpadala ng message si Martha kasi kaibigan niya ito eh. Kaibigan niya si Martha, si Mary, tsaka si Lazarus. Talagang love na love niya yun. Ngayon nagkasakit si Lazarus. Pinapunta si Jesus para nga pagalingin. Hindi pumunta si Jesus at ang nangyari kay Lazarus namatay. Ngayon, pinabalita na kay Jesus na ang kanyang kaibigan ay namatay. Sa Hudyo, sa mentality ng mga Hudyo, saka sa belief nila na ang tao ay namamatay, yung patay na talaga, 2 to 3 days. Talagang wala ng pag-asa yan. Just in case, first day, baka ma-revive pa yan. O 2 days, pwede pang ma-revive. Yun ang paniwala ng mga Hudyo kasi siguro sa experience nila. Pero yung taong talagang wala ng pag-asa ay 3 days. Naghintay si Jesus ng 4 na araw pa. Pag may chance kayo, basahin nyo, napakaganda yan. Kasi bakit nagdi-delay si Jesus tayo pag may mahal tayo sa buhay? Nabalitaan, nasa emergency, nasa hospital. Kung ano man ang ginagawa natin, gagawa tayo ng paraan, makapagpaalam sa ating katrabaho kung saan,
pupunta talaga tayo sa hospital kasi gusto natin malaman. Si Jesus, itong love na love niya, naghintay pa siya ng 4 na araw. So, ibig sabihin at times, si Lazarus ay patay na talaga. Wala nang pag-asang mabuhay. So, dito pumunta na si Jesus after 4 days. John 11:23 to 24. Mahabang istorya ito, sabi ni Martha, oh, alam ko na anak ka ng Diyos. Ba't ngayon ka lang dumating? Pero anyway, didinggin ka naman ng Ama, sige na lang. Sabi ni Jesus kay Martha, ang inyong kapatid, si Lazarus ang tinutukoy niya. Lazarus, your brother, will rise again. Alam mong reaction ni Martha? Parang tayo yung akala natin, alam na natin lahat. Ano? Meron tayong mga ganong mentality ko minsan eh. Sabi ni Martha, alam ko yan na siya ay mabubuhay muli, babangon muli. Kailan? In the resurrection at the last day. Alam ko na yan. Ang ibig ko lang sabihin, dapat pumunta ka, sana gumaling lang muna siya. Ay ngayon, patay, wala na tayong magagawa. Ngayon, sasabihin mo, mabubuhay siya. So sabi niya, alam ko, mabubuhay siya. Ngayon, ang sagot ng Panginoon sa kanya, ito yung mapalad at banal na katotohanan. Kinorek niya si Martha. Kasi si Martha ang pinamakagaling sa kanila eh. Si Mary, laging nakikinig kay Jesus. Hindi yan tumutulong sa kusina. Lagi siyang nakaupo kung saan si Jesus. Makikinig. Ito si Martha, naiinis na kay Mary kasi hindi nga man lang tumutulong dun eh. Eh sabi ni Jesus, mas mapalad ito kasi nakikinig siya, tumatanggap siya ng buhay. Ikaw ang inaasikaso mo, yung mga pagkain na mawawala lang. So ang sabi ni Jesus dito, kinorek siya ni Jesus. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ako ang buhay. Ang siyang naniniwala sa akin, kahit siya ay patay, siya ay, tingnan niyo yung future dito, siya ay mabubuhay. Ang point ni Mary, parang totoo. Parang malapit na siya sa katotohanan eh. Sabi niya, alam ko, mabubuhay ang aking kapatid. In the last day, he will be resurrected. Pero kinorrection ni Jesus na yung resurrection hindi nakabatay sa panahon o sa darating ng panahon. Ang pagkabuhay na mag-uli ay hindi sa panahon at hindi panahon. Ang pagkabuhay na mag-uli ay ako, ang sabi ni Jesus. Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ako ang buhay. At sino mang naniniwala sa akin ay hindi mamamatay. Ang ibig sabihin nito, they will not die to pay the full wages of sin. Okay, so na-correct na ni Jesus si Martha. Tinanong niya, naniniwala ka ba dito sa sinasabi ko? Anong sagot ni Martha? Yes, Lord. I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come to the world. So naniwala na si Martha ngayon, ano? Ngayon, ang nangyari, pumunta na sila doon sa libingan. 4 na araw na yon. Ibig sabihin nun, yung daga nga, pag 2 araw pa lang, nangangamoy na eh. So, 4 na araw na ngayon. Takbo tayo sa verse 39. Sabi ni Jesus, tanggalin nyo yung bato, kasi ganun ang libingan nila nun eh. Tanggalin nyo yung bato. Tandaan natin, tinanong na ni Jesus, I am the resurrection and the life. Naniniwala ka ba dito? Sabi ni Martha, yes Lord, naniniwala ako sa iyo. So ngayon, pagdating ng verse 39, sabi ni Jesus, tanggalin niyo yung bato doon sa nicho. Tanggatin niyo yung bato, tanggalin. Ano sabi ni Martha? Siya yung kapatid. Dinescribe ulit dito para maliwanag talaga. Martha, the sister of him that was dead. Si Lazarus yan. Sinabihan na naman ng Panginoon, by this time, sa panahon na ito, sa oras na ito, mabaho na yan. Bakit? Kasi patay na siya ng 4 na araw. Ang tindi, no? Kapapaniwala pa lang niya na si Jesus yung resurrection, meron siyang kapangyarihan na ang sino mang maniwala sa kanya ay mabubuhay na mag-uli. Naniniwala ka ba dito? Sabi ni Martha, oo.
Ngayon, nung bubuhayan na ni Kristo si Lazaro, sabi ni Marta, Panginoon, sa oras na ito, mabaho na talaga yan. 4 na araw na eh. Hindi, ano? Anyway, pag may chance kayo, basahin nyo yan. Very exciting, mga kapatid. Kinukuha ko lang ito in the context dito na si Jesus yung may authority sa kanyang word, sa kanyang personality, sa kanyang being, na siya yung source of resurrection and life. He's the beginning and the end. Okay? So verses 43 and 44. And when dito nagbigay na si Jesus ng sample ng katotohanan kung sino siya at anong kapangyarihan at anong tinig ang magbibigay buhay sa namatay. Okay? So sabi dito, and when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Ano nga yung pagdating ni Jesus ng archangel, yung mga patay mabubuhay? Ito yung demonstration nung nandito pa si Jesus. He cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth. Oh. So may idea na tayo, mga kapatid, ano? Doon lang sa tinig, yung binanggit ni Jude na archangel, Michael the archangel, at sinabi ni Pablo na may archangel. Dito ka sa account ni John, chapter 5, sinabi ni Jesus na yung tinig ng anak ng Diyos, mabubuhay yung mga nandun sa libingan, at binigay niya na ng example sa kamatayan ni Lazarus. Kaya naghintay siya ng 4 pa na araw para patunayan. Kasi kung isang araw pa lang namatay si Lazarus o 2 o 3 at binuhay ni Jesus, walang epekto. Kaya pag merong delay sa nakikita natin sa experience natin pag mag-pray tayo at merong delay, yan yung opportunity ng Panginoon. Doon nagkakaroon ng impact yung sagot ng Panginoon sa ating panalangin. So dito, 4 na araw at tinawag ng Panginoon yung pangalan ng namatay. Buti na lang tinawag niya specific, Lazarus. Kasi pag bumangon na, bangon ka. Hindi alam ng patay kung sinong tinatawag, babangon talaga sila. So dito specific, Lazarus, bumangon ka with a loud voice. So bumangon nga yung patay. He that was dead come forth, bound hand and foot with grave clothes. And his face was bound with a napkin. Ito yung tinatakip sa patay, yung parang mami, di ba? So Jesus said unto them, loose him and let him go. Yan. So totoo, ang patunay ni Kristo na siya mismo ang archangel, ang merong kapangyarihan, katotohanan ng salita na nagbibigay ng buhay. Dito sa Revelation 1:18, sinabi niya kay John the Revelator, ako siyang nabuhay, namatay, at tingnan mo, ako mismo yung nabuhay na maguli magpakailanman. Ako yung totoo, at ako yung may susi ng libingan at kamatayan. So binigyan niya na tayo ng example doon kay Lazarus. So wala na tayong doubt na si Jesus talaga itong Michael the Archangel. So mamaya babanggitin natin bakit kailangan niya maging angel. Ay Diyos siya na makapangyarihan sa lahat, kailangan niya maging angel. So balik tayo doon sa Old Testament. Exodus 23. Ito yung pagkabigay ng 10 Commandments kay Moises. Sabi ng Diyos kay Moises, behold, I send an angel before thee to keep thee in thy way. Iingatan ka niya. And to bring thee into the place which I have promised. Wow! Ang sarap naman ng lambing ng Panginoon. Padadalhan kita ng anghel at ikaw ay iingatan niya sa inyong mga daan. At siya ang magdadala sa iyo sa dakong aking ipinangako o aking inihanda para sa iyo. 21, may warning. Beware of him. Mag-ingat ka sa kanya. Pakinggan mo, sundin mo ang kanyang tinig. Huwag mo siyang galitin. Dahil hindi kanya patatawarin sa inyong mga pagsasalangsang.
Bakit? Harsh ba ang Diyos na hindi Bakit itong angel na ito, kung magkasala si Moses, hindi siya patatawarin? Pwede pala magpatawad ang angel? Sa debate, pwedeng gamitin niya na hindi lang Diyos ang magpapatawad, pati anghel. Kaya hindi tayo pwede mag-engage ng debate kasi magiging proof text, i-interpret natin yung isang text or passage na hindi naman yun ang ibig sabihin at hindi yun ang sinasabi ng writer. So iingatan natin yung debate or one way na pag-aral ng Bible study, yung eisegesis. Ano? Dalawa yan, exegesis tsaka eisegesis. So dito, obey his voice, beware of him, obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgression. Ano ang dahilan? For my name is in him. So dito sa angel na ito, ang pangalan ng Diyos ay nasa angel na ito. Napag-aralan na natin last 2 weeks na yung seal of God is the name of God written in the foreheads of the 144,000. Okay? So ngayon, sandali lang Brother Epi. Di ba binasa natin kanina Micah 7:18? He does not retain his anger forever because he delights in unchanging love. Ay bakit dito he will not pardon your transgression? Ayan yung sagot. 4, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Alam na natin yung pangalan na yun, ha? So ituloy natin. But if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, sandali lang. Kuya Pipes, parang may problema dito eh. If thou shalt obey his voice, third person yung ginagamit, di ba Kuya Pipes? Kinakausap ng Diyos. Si Moises na pakinggan niya yung tinig niya nung angel. And do all that I speak. Nagcambio dito ngayon na sa sinasabi ko sa iyo. Then, dapat he will be an enemy to your enemy. Ang Diyos na mismo nagsabi dito, then I will be an enemy to you, unto thine enemies, and an adversary unto thy adversaries. Bakit? Nandito laging dahilan. For mine angel shall go before thee, and bring thee into the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. Sino talagang mag-execute dito? Yung angel o yung Diyos na nagsasalita kay Moses? Parang ang gulo, no? Isa pa. Nung nandoon sila nung tatawid sila sa dagat sa Red Sea. Exodus 14. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them, and the pillar of the cloud went before their face and stood behind them. Naggagwardya, paikot-ikot yung angel of God. Yan naman din yung sabi ni David. The angel of the Lord encamps around those who fear, those who obey, those who trust Him, and delivers them. So ngayon, may idea na tayo kung ano itong angel na to. The archangel. O, puntahan na si Moses ito, no? Puntahan naman natin si Abraham. Nung sinabi ng Diyos, Abraham, ialay mo ang inyong anak sa akin. Ay si Abraham na hindi nagduda kasi magdududa pa siya 99 years old siya. 89 years old yung asawa niya, si Sarah. Nung sinabi ng Panginoon na manganganak siya, nanganak talaga sila kay Isaac. So ngayon, ito yon. Genesis 22:11-14. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. Laging dalawa, no? Abraham, Abraham, Moses, Moses, verily, verily. Samuel, Samuel. Napakahalaga dyan mga kapatid. Abraham, Abraham. And he said, here I am. Ito na. Ang tindi nito, no? And he said, lay not thine hand upon the lad, yung bata. Neither do
thou anything unto him. Bakit? For I know that thou fearest God. Yung fear God dito, yung fearest God, alam ko natatakot ka sa Diyos, yan yung obedience, hindi yan yung nanginginig. Seeing thou hast not withhold thy son, thine only son from me. So yung anak ni Abraham, si Isaac, galing talaga yun sa Diyos. Ngayon, nung hiningi ng Diyos, hindi niya pinagkait. Matindi itong istorya ni Abraham kasi nung si Isaac ay papatayan na ni Abraham, pinigilan siya ng anghel. Pero yung ama, nung mamamatay na si Kristo dun sa cross, hindi niya pwedeng pigilan ang kanyang sumpa laban sa kasalanan para sa ikililigtas ng buong sanlibutan. Hindi, no? So, tingnan natin. 13 and 14. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. So dito, itong istorya ni Abraham dito, walang question sa kanya na hiningin ng Panginoon, ibibigay talaga niya. Ngayon, itong verse na ito, huwag natin kukunin na, sa halip na si Isaac ang mamamatay, pinalitan pala ng tupat. Totoo yan. Kasi illustration nga ito ng Panginoon na walang human movement, human activities ang salvation ng tao. Yung Diyos mismo ang gagawa. Kaya test of faith yung kay Abraham. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, God my provider. As it is said today, in the mount of the Lord it shall be seen. Okay. So ngayon, doon tuloy natin hanggang sa 18. And the angel of the Lord called Abraham out of heaven the second time and said, pangalawa na, no? By myself I have sworn, said the Lord. Sandali lang. Sandali lang mga kapatid, ano? Nakita niyo yan? The angel of the Lord, sinabi kay Abraham, nakipag-usap kay Abraham. Pagdating dito sa verse 15 and 16, the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time and said, by myself. Yung angel nagsabi sa kanyang sarili, by myself I have sworn, said the Lord. For because thou hast done this thing and hast not withheld thy son, thine only son. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sand which upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Meaning, you will overcome your enemies. Kung sino man ang lalaban sa iyo, kasama mo ako, ikaw ay mananagumpay. And in thy seed shall all nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So yung angel na tinukutukoy ng Ama, naging personal na ngayon. Because thou hast obeyed my voice. Kanina ang utos sa kanya, obey his voice. Ngayon, you obeyed my voice. Grabe yung tindi ng ganda ng hindi to drama, pero parang drama. So balikan natin si Moses. Si Abraham, si Moses doon sa Sinai. Dito naman, nung wala pang Sinai experience, nung umalis pa lang siya sa Egypt kasi nga pinatay niya yung isang Egyptian. So ito yung nangyari. Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. Itong Horeb, ito rin yung Mount Sinai. And the angel of the Lord appeared to him in flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Ulitin natin to, no? Nandito yung message ng gospel. God sent not his son
to the world, not to condemn, but that the world through him might be saved. So ito tayong yung dried bush na nagniningas ng apoy ngunit hindi nasusunog. Grabe ang communication ng Panginoon, ano? Kung paano niya gamitin ito lahat. The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire. Tapos lumapit siya. Ngayon, sa verse 14, and God said to Moses, the angel of the Lord appeared to him, and then God said to Moses, kasi sabi ni Moses, sabi ng Diyos, pumunta ka kay Pharaoh. Sabi ni Moses, hindi ako marunong magsalita. Bakit tanungin na ako sino nagpadala sa akin? Sinong authority? Sabi ng Diyos, I am that I am. And he said, thus thou say unto the children of Israel, I am hath sent me to you. Si ako yung nagpadala sa iyo. Wala siyang pangalan na pangalan, kundi si I am lang. Ano? I am. Matindi ito si Lord. Ngayon, puntahan naman natin, balik tayo sa New Testament. Si I am yan, di ba? Oh. Nung tinatanong ng mga Hudyo si Jesus, yung authority niya, sino ka ba? Sabi niya, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Verily, verily, I say unto you. Bago pa si Abraham, kasi icon nila si Abraham, si Abraham tsaka si David. Father of all nations si Abraham. Pinuno nila yung sa Israelites, mga Hudyo. Sabi ni Jesus, matindi ang dating sa kanila nito. Bago pa si Abraham, ako na. So anong reaksyon nila? Pumulot ng bato para batuhin siya. Ngunit tumago si Jesus at lumabas siya sa templo, going through the midst of them and so pass by. So meron na tayong clue na naman dito na kinonect niya yung sarili niya na bago pa si Abraham, siya na, I am. Di ba yun ang pakilala ng Diyos sa kanya? Anong sabi kay Moses? Anong sasabihin ko doon sa mga Israelites? Baka ayaw nila makinig sa akin. Sabihin mo, ako ang nagpadala sa iyo. I am. Okay, punta tayo sa 17. Verse 12. Dito para mas malaki-laki. Binago ko ito kanina eh. Yung prayer ni Jesus, John 17:11 to 12. Prayer ito ni Jesus dun sa Gethsemane, the Lord's Prayer. I am no longer in the world, and yet they themselves are in the world. And I come to you, Holy Father. Keep them in your name. Yung prayer ni Jesus na ingatan ng Ama, itong kanyang mga disciples, sa kanyang pangalan. Keep them in your name. Anong name? The name which you have given me. Oo. Binigyan pala siya ng pangalan. That they may be one even as we are. Verse 12. While I was with them, I was keeping them in your name. What name? Which you have given me. Tindi nito mga kapatid. Parang kung isipin natin, basta name lang yan, ano? Yung pala yung sinasabi ng Diyos doon kay Moises, na iingatan mo siya. Basahin mo natin ito, ha? I was keeping them in your name which you have given me. I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition, so that the scripture would be fulfilled. Anong scripture would be fulfilled? Yung Exodus 23:21. That my name is with him. Yung binigay yung angel. So yung angel na nakita ni Moses doon, may clue na tayo kaagad na ito pala si Jesus na binigay because my name is with him. So what name? The name which you have given me. Sa Bible mga kapatid, ang daming name ng Diyos. Abba Father, Alpha and Omega, the Ancient of Days, Anointed One, God who giveth you birth, the God Most High, Everlasting God, God who sees, God Almighty, the Creator, Self-Existent One, the Lord Creator, the Lord my banner, the Lord my shepherd, the Lord hath healed, the Lord is peace, the Lord is there, the Lord our righteousness, the Lord will provide, Jehovah Jireh, I am who I am, Jesus Christ, Emmanuel. Lahat ng mga pangalan ito na dinidescribe sa Bible, mga kapatid,
is identity para makilala natin yung Diyos. Pero yung name na yon, hindi yung name na identity. Alam na natin na pag-aralan natin yung name. The name of God is Jesus Christ and Jesus Christ is the law of God. Napag-aralan na natin yan. So hindi ito yung identity name, identification name. Yung name na yon is the principle, the foundation of God's throne. Ngayon, bakit nakipag-contend si Michael the Archangel kay Satan? Si Satan, ano being ba si Satan? Diyos siya, tao o anghel? Di ba anghel? So for God to communicate to His creations, kagaya natin, paano makapag-communicate ang Diyos sa atin bilang tao? He has to be made one of us para tama yung communication. Ganon din dun. Sige. Ingat pa. Laging mag-iingat. Yan. Wala tayong question mga kapatid na si Kristo ay Diyos mismo. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Si Jesus yan. Ano? So, no question. John 4:24, kausap niya yung woman at the well. Nasabi, kayo, nag-worship kayo dito sa mga bundok-bundok na ito. Pero sinasabi ko sa inyo, na darating ang panahon, ang Ama ay naghahanap, ang Diyos ay naghahanap ng tunay na magsasamba sa Kanya. Bakit? Because God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, sino yung object ng worship natin? Si Jesus. 1 Timothy 1:17. Now to the King, eternal, immortal, invisible, and only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So kung immortal siya, invisible, paano siya magko-communicate sa tao o sa anghel kay Satanas? Diba? Ito na yung reason mga kapatid. Sa Jude verse 9. Michael the archangel, when he's disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare to pronounce against him railing judgment, but said, the Lord rebuke you. So may idea na tayo. Ito yung conclusion natin mga kapatid, na the Michael the archangel is Jesus Christ himself. For him to communicate to the angel, he has to be an angel. Nakuha natin mga kapatid? So ngayon, naunawaan na natin ito, na at the time, the great time of trouble, Michael, walang nakalagay kasi dito na Michael the Archangel eh. Si Jude lang ang meron. So dito sa pag-aral natin ngayong gabi, dito na natin na-conclude na ito si Michael that will stand up is the Michael, the Archangel, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was, since there was a nation, even that same time. Ano? Even that same time. So anong gagawin ni Michael the Archangel? Stand for the children of the people. So itong great time of trouble mga kapatid, wag nating problemahin. Because Michael the Archangel, Jesus Christ himself, the prince, the great prince. Kaya sa great prince kasi meron pa mga iba-ibang nagpi-princess, di ba? The prince. So dito, shall stand for the children of thy people. Even to that same time. At the time, thy people, anong mangyayari? Thy people shall be delivered. Nakakatakot ba yung time of trouble? Hindi. Kaninong program yung time of trouble? Kay Satan. Bubulabugin niya yung people of God. Pero hindi niya magagalaw kagaya na Shadrach, Meshach, Abednego or Ananiah, Azariah, and Misael at ni Daniel. Si Daniel tinapon sa leon, hindi kinain ng leon. Bakit? Kasama niya ang the Lion of Judah. Hindi nasunog si Ananiah, Azariah, and Misael. Bakit? Kasama nila ang God who is a consuming fire. So walang nakakatakot pag nandito tayo sa Panginoon kasi nandiyan si Michael
the archangel. Mhm. Kuha natin mga kapatid. Amen. So in conclusion, sinasabi na ni Jesus na ang kanyang tupa ay nakikinig ng kanyang tinig. So kahit mamatay sila because of the consequences of sin, tumanda, na disgrasya, nagkasakit, or pinatay, pagdating ni Jesus, the voice of the archangel, my sheep, listen to my voice. Ngayon pa lang makinig na tayo sa tinig niya. Just in case tayo matulog by heart attack or whatever, God forbid. Pagdating ni Jesus, there will be a voice, loud voice of the Son of God, Michael the archangel. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. So Amen. dito sa pag-aaral natin, kikilalanin natin ang tinig ng ating pastol, si Jesus the Michael the archangel. Ganon din ang 144,000. They listen to his voice and they follow Christ. Kaya yung 144,000 sa Revelation chapter 4 verse 4, these are the ones who were not defiled with woman, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. Amen. These were redeemed from among men, being the first fruits to God and to the Lamb. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, na ating napag-aralan ngayon na si Michael the Archangel is no other than Jesus Christ, the great Prince, our deliverer, our protector, our Savior, provider, creator. God bless us all, mga kapatid. Amen. Ganda. Hi, Pastor. Nagdadrive pala si Pastor. Any comments, reflections, blessings, or clarifications, or non-violent reactions? Tapos si Kuya Ram. Tanong lang tsaka clarification. Di ba pag mag-pray tayo, dapat address natin always sa Ama, then in the end, in the name of Jesus Christ. Tama ba ko? Lakasan mo ng konti, Lowen. Sa Dikit mo ng prayer konti. natin, dapat address natin sa Holy Father, di ba? Ah, And in the end, in the name of Jesus Christ, our God the Savior. Siya ang... ah. Tama. Kasi mostly ang ibang prayer, nag-address na kay Jesus, hindi na-address sa Ama. Kasi dapat... Yan ang malungkot kasi yung mga bata tinuturuan their Jesus. Okay lang yan pag bata kasi sabi ni Pablo mga gatas eh. Dear Jesus, please. Tapos kumisan wala pang in the name of Jesus. Okay lang yan sa mga bata. Pero as we grow, mature sa pananampalataya, tinuro na ni Jesus gan. Ang prayer natin is to address to the Father. And we will receive it in the authority of that name, Jesus Christ, the name that God has given to Him. Ano? At sino nagtuturo sa atin mag-pray? Yung Holy Spirit. Yan. Romans chapter 8 verse 26. So yun ang comment mo, Brother Lowen? Opo. Then pag ask ng forgiveness sa Father by the name, by the blood of Jesus Christ, tama ba ganon? Ganun din. Basta lahat ng prayer, kahit paghingi ng tawad, o pagpuri, o confession, praise, adoration, lahat ng prayer natin, address to the Father in the name of Jesus Christ. Yan ang principle ng prayer. Pero, pag may mag-pray na hindi ganun ang pattern, hindi rin natin sila pwedeng i-judge kasi iba-iba nga yung growth natin sa liwanag. Kaya kung merong mga ganon, turuan lang natin ng dahan-dahan sa pag-pray kasi Holy Spirit talaga yung nagtuturo sa atin ng-pray. Romans 8:26. Ano? Amen. Pero sa mga nagmamature na kagaya natin na nag-aaral tayo, sabihin natin ang principle ng prayer. Address to the Father, receive it in the name of Jesus. Maliwanag ang Bible dyan. At ang umuudyok sa atin manalangin at nagtuturo sa atin manalangin ay ang banal na Espiritu. Nandiyan silang tatlo sa prayer natin. Okay. Thank you, Brother Lowen. Meron pa? Ako, may tatanong Kuya na. Rafi. Unang-una, very clear na yung presentation about the angel who is Jesus Christ. There are 3 instances na pinakita natin, yung kina Martha,
kay Moses, tsaka Abraham. isa pa eh. Abraham. Oh, Abraham, yeah. Pero kung mabalik tayo doon kay Martha, ano, binuhay ni Jesus Christ si Lazarus. Oh. And after 4 days, kaya sa pumunta roon after 4 days, just to prove na talagang patay na ito. Hmm. Ano? And that was not the first instance na may binuhay ang Diyos. Ah. Si Kwanden, di ba, yung widow son, si Hmm. Ezekiel, binuhay Ah. din niya yung patay. Hmm. Pero di ba may sinasabi sa Bible na it is appointed unto man to die once, and after that is judgment. So ito, nangamatay na ito, pero binuhay pa rin ni Jesus Christ. Tapos mamamatay uli. Mamamatay uli. dalawang matay. Magandang ano yan, magandang tanong yan. Legitimate na tanong yan. Kasi patay na, nabuhay pa. Kasi nga, doon sa instance, kaya kinuha natin yung experience ni Lazarus. Kasi doon specific. Anyway, yung mga resurrection na ginawa doon sa Old Testament, naka-point na yan dito para makita ng mga tao na ang nagbuhay kagaya ni Elisha, binuhay niya yung bata. Hindi yung si Elisha ang nagbuhay. Ginamit siya ng Panginoon na itong Panginoon na pinaglilingkuran nyo, siya mismo ang source ng buhay. Kaya doon pa lang sa Old Testament, meron na sample. Dito, ang binigay ni Jesus na sample, yung wala na talagang buhay para mabigyan ng buhay. Ang tanong na legitimate ay, binuhay na. Bakit namatay pa? Oo. Kasi, hindi yung resurrection to eternal life. Binigay ng Panginoon yun, pinakita niya yung power niya. Ang sinong man maniwala sa akin ay may buhay na walang hanggan. So ngayon, bibigyan ko kayo ng reality kasi hindi maniniwala sila. Alam mo ng mga tao to to believe. Katatanong pa lang niya kay Mary, naniniwala ka ba? So sinasabi ko, sabi ni Mary, oo. O sige, tanggalin niyo yung bato. Sinaway siya ni Mary, Panginoon, sandali lang. Mabaho na yan, 4 na araw. Oo. So, ang magiging sagot yan, Kuya Ravi, that Lazarus was not resurrected into eternal life. So, kung ano yung kinamatay niya doon sa sakit, pag nung nabuhay siya, tumanda na naman siya, walang record yung Bible, pero mamamatay uli. Di ba? So, hindi siya binuhay para mamatay uli. Binigay ng Panginoon yung sample na mayroon siyang authority with the loud voice, giving life by His voice. Di ba? Oh, yung mga na-resurrect sa Old Testament, yung na-resurrect sa New Testament, namatay uli sila. So, gusto lang ipaabot ng Panginoon na dito sa mundo, ang ending, tulog lang. Pero kay Jesus Christ, meron siyang resurrection in the last days. Kasi yung resurrection unto life, pagdating pa ni Jesus sa second coming, sabi ni Pablo. Sabay-sabay tayo. Yung mga nanatiling buhay, at yung mga natulog kay Kristo, sabay-sabay tayo will be caught up in the air. Walang mauuna, walang mahuhuli. Yun din ang sinasabi ng Hebrews 11:40 na kahit yung mga pinagpangakuan ng Panginoon, hindi sila pwedeng mauna doon sa langit, sabay-sabay pa rin tayo. Kuha natin, Kuya Rafi. Which proves that nothing is impossible with God. Amen. Amen. When He said that He is the resurrection and the life, talagang siya lang makapagbibigay ng buhay. At siya rin ang pag-aalis ng buhay. Amen. So, that is Him. Makikita rin natin yung differences ng God and man. What God can do, man cannot do. What is impossible With man. is possible with God. Ganun. Kaya hindi nakakatakot ang kamatayan. By nature, natatakot tayo, ayaw natin mamamatay. Pero just in case, tayo na tayo sa platform ng authority ni Jesus, yung kanyang word. Sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is
Again, Mm. Philippians 1:21. So, nandiyan yung takot sa nature natin, pero sa faith natin, we have hope of eternal life in Jesus Christ. Kaya, pag tayo tumanggap sa Panginoon, at kung ano man mangyari sa atin, tumanda tayo, o nadisgrasya o ano, matutulog lang tayo. We will not pay the wages of sin, eternal death. We'll just go to sleep. Pagdating ni Michael the Archangel, meron siyang malakas na tinig, doon gigising tayo. Maganda pa yung choice of word niya, no? Sleep. Oo. Talagang iba talaga, no? Yung wisdom talaga na binigay ng Diyos. Basahin nga natin yung ano, para meron tayong magandang kasi maganda yung ano dito, yung istorya. Pwede punta tayo ng John chapter 11. Umpisa natin sa 9, papunta ng 16. Kung meron kayong NIV, mas magaan basahin doon. Pero kahit anong version, sino ang gusto magbasa? Kuya Rafi? Ate Nets? Kunin ko muna yung charger kasi ginamit na Remy kanina yung charger ko. Pero umpisa na natin pagbasa chapter 11 ng John. Mag-umpisa tayo sa verse 9 hanggang 16 muna tayo. John 11, verses 9 to 16. This is about the death of Lazarus. Jesus answered, "Are there not 12 hours of daylight? A man who walks by day will not stumble, for he sees by these words light. It is when he walks by night that he stumbles, for he has no light." After he had said this, he went on to tell them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up." His disciples replied, "Lord, if he sleeps, he will get better." Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, "Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him." Then Thomas, called Didymus, said to the rest of the disciples, "Let us also go, that we may die with him." Nakita niyo yung istorya. Sabi ni Jesus sa kanyang disciples, puntahan natin doon kasi natutulog si Lazarus. Di ba yung ginamit ni Jesus na word tulog? Anong sagot nila? Ay, natutulog lang naman pala. Okay yun siya, walang problema. Ngayon. Gagaling siya. Oo. So nakita natin yung ano, nakita natin kung anong ginamit ni Jesus na sleep. Tapos yung interpretation ng kanyang disciples, ay tulog lang pala. Tapos, sinabihan ni Jesus na si Lazarus ay patay. Mabuti nga wala ako doon nung namatay siya. So anong purpose? Mapapansin nyo, 97 times sa aklat ni John, sa account ni John, yung theme ni John, hindi na dapat niya isusulat ito eh. But sinulat pa rin ni John para yung mga tao ay maniwala kay Kristo. Kasi narinig nila yung si Jesus eh, pero hindi naniwala. Kaya dito sa instance ng chapter 11, halos ang issue ay believing. Tinanong niya si Martha, believing. Tapos itong sila Thomas, lalo na ito si Thomas, mahilig itong mag-investigate na pag hindi niya nakita, hindi siya maniniwala. Sabi ni Jesus. Ayun, kaibigan niya natutulog si Lazarus. Anong sagot ni Thomas na magaling? Ay, natutulog lang naman pala siya eh. Walang problema. Okay na yun siya. Sabi ni Jesus, si Lazarus ay patay. Yan. So yun ang rest of the story doon. Dito sa verse 4, nagkasakit nga tapos namatay. Tingnan mo yung sagot ni Jesus. Pwede yung pabasa uli Ate Nets sa verse 4. Verse 4 ng chapter 11. Oo. When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it." Di ba pag meron tayong mga kamag-anak magkasakit,
o kung anong yung talagang grabing sakit, gagawin natin ang lahat para puntahan natin kasi hindi natin alam kung anong mangyari. Anong sabi ni Jesus? Yung kanyang sakit ay hindi sa kamatayan. Ay namatay. Nagsinungaling si Jesus o wala? Ang sabi ni Jesus, kung ano man ang mangyari doon, huwag kayong mag-alala kasi ako yung buhay. Ako yung papagaling sa kanya, ako yung magbabangon sa kanya. Ganun ang kapangyarihan na gusto ipakita ni Jesus para sila maniwala. Kaya naghintay pa si Jesus ng 4 days. Kasi kung nandun siya agad siya tapos bubuhayin niya agad, walang effect yung ginawa niyang pagbuhay kay Lazaro. So dito nakita natin na si Jesus yung authority hindi lang sa pagpagaling sa may sakit, kung hindi pagbuhay ng mga patay. Si Michael the Archangel lang ang may authority ng ganyan. Ano ibig sabihin ni Thomas, let us also go that we may die with him? Kasi hindi niya naintindihan yung sinasabi ni Jesus. So kung patay si Lazarus, sumama tayo kay Jesus para kasama din tayong mamatay doon. Oo. Tapos pagdating nila doon sa verse 17, nakita nila si Lazarus na 4 na araw doon. Di ba? Yeah. Oo. Yan. So, ang mga disciples ko minsan may kasamang mga pagtutuya-tuya kagaya ng pagsabi ni Jesus, lahat kayo itatakwil niya ako. Anong sabi ni Pedro? Hindi kita itatakwil kahit sa kamatayan. Laging ipoprove nila na si Jesus ang mali. Sa Laodicea, sinabi ni Jesus, you said you are rich, rich in goods and in need of nothing. Si Jesus naman, sabi niya, you are poor, blind, and naked. So yung mentality ng Laodicean church, gusto nilang i-prove na si Jesus lagi ang mali. Kaya ang title ni Jesus sa Laodicean message, The True Witness. Kita nyo? Tayong by nature na tayong tao, laging may mga tao ka tayong maririnig na sasabihin natin, pagdating ni Jesus, itatanong ko talaga sa kanya. Kasi hindi tayo satisfied sa mga tinuturo ng Bible eh. Gusto natin eyeball to eyeball talaga ang Panginoon. Si Job, ganun din si Job. Panginoon, timbangin mo ako sa tamang timbangan. Yung walang daya. Gusto niya eyeball to eyeball. Nung nakilala niya ang Panginoon, sabi ni Job, dati Panginoon, narinig kita ng aking pakikinig. Pero ngayon, nabuksan ng aking mata at nakita ko. Ibig sabihin na intindihan niya na ngayon. So yun ang prayer natin na sa pag-aral natin dito sa buong pinag-aaralan natin. Bakit pumasok si Michael the Archangel? Kasi merong great tribulation na darating. Tatayo si Michael the Archangel. Sino itong Michael the Archangel? Si Jesus. So siya ang may kapangyarihan magbigay ng buhay. Yung kanyang tinig, pagsalita lang. Di ba yung general na sabi niya, Panginoon, pwede bang paggamutin mo yung yung sundalo ko may sakit? Sabi ni Jesus, sige, punta tayo doon sa inyo. Ay sundalo siya, parang si Kuya Lapi. Yung centurion? Oo, yung centurion. May command siya eh. Sabi niya, kagaya ko, sundalo ako, sasabihin ko lang, susunod sila. Bumilib si Jesus doon. Kinoment niya yun. Bilib ako sa iyo. O sige, ngayon pa lang, magaling na yung mo. Pag uwi nila, kinabukasan, at that time na nag-usap sila nung kahapon, yun ang time na gumaling yung kanyang sundalo. Ay grabe, talagang marvelous talaga ito si Jesus. Kaya lang in this case, sa pag-aaral natin, siya yung Michael the Archangel that will stand for his people. Meron pa? May tanong si Junior do sa sa text. Saan? Nung nabuhay si Lazarus, meron pa rin siya. Nasagot mo na to no? Oh. Meron pa rin siyang namatay ulit siya. Kasi hindi yung resurrection to eternal life. Yun ay binuhay para ipakita ng Panginoon that they may believe that He has the authority to give life.
Di ba sabi ni Jesus, mabuti hindi ako wala ako doon nung namatay siya. Para kayo ay, basahin natin uli. Sa verse verse 14. Pwede pabasa ulit ng verse 14? So then he told them plainly, Lazarus is dead. Mhm. And 15? And for your sake, I am glad I was not there so that you may believe, but let us go to him. Mhm. Yan. So pagdating nila doon, naniwala na sila Thomas tsaka yung mga disciples na patay nga talaga si Lazarus. Si Martha naman ang na-encounter niya. Sabi ni Martha, bakit ngayon ka lang dumating? Anyway, pakikinggan ka naman ng Ama, pag-pray mo na lang. Sabi ni Jesus, ang iyong kapatid ay mabubuhay. Anong sagot ni Martha? Yes, alam ko yan, Lord. In the last days. So kinorek na naman siya na I am the resurrection and the life. He that believes on me will not die. Ang ibig sabihin ng die dyan, eternal death. Ngayon, natutulog lang siya. Naniniwala ka ba? Sabi ni Martha, oo, naniniwala ako, Panginoon. Tapos nung kunin niyo yung bato para kasi babangon na si Lazaro eh. Ay Panginoon, wag kasi mabaho na yan. Yung exposure ng Panginoon doon sa mga pangyayari, ini-expose niya talaga na talagang masyado tayo akala natin, alam natin, pero hindi pala. So ngayon, para maniwala tayo, i-overdue niya yung paniniwala natin. Kasi, yun nga, kung first day pa lang siya nandoon, binuhay niya, hindi maniniwala ang mga tao, kasi first day pa lang eh. Or third day, yun ang pinaka-last chance ng tao. Kaya sa fourth day, no chance. Yung patay na patay. Sa English niyan, really, really dead. Binuhay ni Jesus. Siya lang ang may authority na magbigay ng ganun. So doon sila bumilib. O di, worship na naman sila kay Jesus. Panginoon, tama pala kayo. Laging ang ending tayo ang, ay Lord, sorry Lord. Ganon din, nagkakasala tayo, sorry Lord. Kasi akala natin, okay tayo, galing natin eh. Kaya maganda, masarap mag-aral ng salita ng Panginoon. Pag magbasa kayo, hindi nyo naintindihan, basa lang, sige lang. At pagdating ng panahon, i-explain niya ni Lord either sa mga speaker na marinig nyo sa kung saan, yan, mga pag-aaral ng ganito. Ito pala yun. Huwag nating hintayin na pagdating pa sa langit yung tanong kasi dito pa lang buo na yung Bible ng kasagutan ng ating mga tanong. Ang hinihingi lang ni Lord, sampalatayan na natin kahit hindi natin naintindihan. Diba? Kaya yung gravity. Nakita ko na yung brother, yung kung bakit sinabi ni Thomas yung let us also go, that we may die with him. Kasi doon sa verse 8, sabi nila, sa 7, sabi ni Jesus na pupunta sila sa Judea. Sabi nung 8, sa 8, but Rabbi, they said a short while ago the Jews tried to stone you, and yet you are going back there. So, natatakot sila na papatayin si Jesus. Sabi ni Thomas, sige, punta na tayo lahat para pag pinatay siya, mamamatay na rin tayo. Patay na rin tayo. Ayan pala yun. Tama. Kaya nga, sabi ko, pag magbasa tayo tapos hindi natin maintindihan yung isang verse, atras tayo dun sa pretext, tsaka dun sa context. Nandun mismo yung explanation. Maganda talaga. Meron pang isang instance na may binuhay si Jesus Christ eh. Tsaka makikita rin natin sa Luke yata yan. Makikita rin natin yung mga behavior ba ng mga disciple niyan. Medyo sabihin na natin kulang sa pinag-aralan din kaya medyo brusco rin. Kasi nung gagamutin niya yung anak nung government official, nung pare, di ba?
Sa dami ng taong nakapaligid sa kanya, tinat siya ng isang babaeng may bleeding, sakit na bleeding. Oo. Tumalikod si Jesus Christ, hinanap niya yun. Luke chapter 8. Tapos tinanong niya, sabi niya, who touched me? Yung bang tanong ba ng mga disipulo? Sa dami ng tao na ito, yung ba ba tatakin mo? Ganon. Mararamdaman mo, sino ba yung humipo sa iyo? Ganyan. Pero hindi pinansin ni Jesus Christ yun. Nung nalaman ng babae. Nung tumuloy naman siya, binalita ngayon, patay na yung anak nung pare. Pero ang message naman doon, sabi niya ganyan, do not be afraid, just believe. Yun ang message na kino-convey niya. So, sa mga patay, he has the power over life and death. May message din sa pinapakita na huwag matakot. Maniwala lang talaga sa kanya. Leave everything to him. Amen. Oo. Thank you, Kuya Rafi. Ganda. Ay, Pastor Navarro, nakarating na yata kayo, no? Nakarating na si Pastor galing sa driving. Maganda yung discussion na Pastor. Maganda yung discussion natin. Talagang interesting para masyado. Pinag-aralan natin Mga si ano, mga talagang mga masikasig talaga mag-aaral itong mga kasama natin. Ayo. Sabi yan. Kumisan nga. Wonderful. Ako pa ang nalilito. Kumisan ako ang wala. Pag may board meeting, Pastor, talagang mapapagalitan ako ng mga to eh. Kung halimbawa may Bible study ngayong Webes, ano ngayon, Tuesday? Halimbawa may Bible study ngayon, tapos wala ko. Sisingilin ako ng mga yan. Webes, may utang ka. Ganyan ang talagang yung seal nila galing sa talagang makita natin dito yung working ng Holy Spirit. Praise God. Pero thank you, Yes, Pastor, sir. for joining. Talagang yung presence nyo nakaka-inspire sa amin din na may isang pastor na nag-join sa amin. Si Pastor Kahit Jun, nag-travel ako minsan nawala ko ng signal kanina. Hindi ko naka-enter immediately pero I tried my best na makakita ko ng signal. At least naka-join ako. Masaya ako kasi nakaabot ako sa discussion nyo. Maganda yung topic talaga natin ngayon. Amen. Nagre-rejoice kami, Pastor. Very fruitful talaga. Oo. Pastor John, may sasabihin kayo? Itong mga tauhan ng Panginoon na Go ahead, Pastor. Pastor Navarro. Medyo mahina siguro signal ni Pastor Navarro. I really appreciate the fellowship na mayroon tayo. I really appreciate na very diligent talaga itong mga kasama natin mag-aral ng Bible. Praise the Lord. Yun ang masaya talaga ang Panginoon na marami talagang masigasig mag-aral ng Bible. Kasi ito ang tinapay ng Panginoon eh. Tinapay ng buhay. Amen. Hindi tinapay ng bakery, ito tinapay ng Panginoon. Oo. Praise God. Yung yung umalis yung bata, si Lowen kanina, umalis na yata yung kasi nagtatrabaho sa bakery. Pag ganitong oras, busy na yung nila, bakery. Pastor John, may sasabihin kayo? Opo. Bali napakalinaw po ang pag-aaral kasi po alam niyo naman po sa amin bilang mga oneness doctrine, napaka-problema po yan pagdating sa si Jesus Christ na naging si Michael. Malaking debate sa amin yan eh. Kasi unang-una, alam mo naman natin na yung ang angel is lower than God, then ang man lower than angel.
So how come daw na si Jesus Christ nagiging Angel. equal to God, samantalang si Jesus Christ may beginning, yung Father Ah. walang beginning. Mm. Then ang God, according to the Bible, there is no shadow of yung pagbabago, di ba? Oh. So paano siya Correct. nagiging angel? So dito ay napakalinaw po nung sinabi niya na before Abraham I was diyan na siya, I was there, at sabi pa nga niya natutuwa si Abraham, nakikita yung kanyang mga araw. So ibig sabihin visible nakita talaga siya as an angel that time. So sapat na po para sa pag-aaral. Ang ganda ng nakukuha po ng mga verses na patunay, yung si Jude talaga nagpatunay na hindi lang basta angel, kundi siya na yung archangel pagdating ng second coming. So napakaganda po, blessed na blessed po ako rito, at sigurado po marami pong lalo na sa part sa amin, sa side sa aming mga kasamaang pastor ay talaga sisikapin ko pong may pangaral, may tuturo itong isa sa mga katotohanan na ngayon lang luminaw din po sa akin. Malinaw na malinaw po. God bless po. May material ka na nito, wala pa? Wala pa siya. Wala pa po. Ay, ipadala natin mamaya. Kasi Sige po, sige. Thank you. ngayon lang natin to na ngayon lang natin to na-touch Michael the Ganun ba? Archangel. Dito sa study natin ngayon ito. This study, Oo. Siguro nakaraan meron. may pang ano. Pero ito, ngayon lang na ulit. Ito recorded ito. Oo. record. So So, maganda maganda. dito record na ni Brother Lowen, at the same time papadala natin yung material. May Yung karugtong material tungkol dito sa abomination. Hindi na natin diniscuss. siguro pagkatapos ng first and second death, pwede yung abomination of desolation, di ba? Isulat nyo lang ha para mapag-prepare natin, kasi kung minsan makalimutan natin, tumatalon tayo sa ibang topic. Pero pala Pero wala pa na. okay yun kasi first and second death, pagkatapos nyo ng abomination and desolation, siguro okay naman na kasi nandun sa Daniel chapter 12, 1 and 2 yung abomination of desolation. Michael the Archangel, tapos nandun din. Tapos yung the beginning and the end, hindi mo pa masyado nakuha yun, baka next presentation na yun. I am the Alpha and Omega, the beginning, the end, the first and the last. Baka alam na siguro nila yon. Oo. Yung first and second death na lang. Kasi pag tanggap na natin si Jesus na beginning and end, hindi natin kailangan yun. Basta kasi pag nabilib na natin yon, we are growing, mag-advance naman tayo ng mga subject na hindi pa natin natukoy na talakay, I mean. Kuya, Go ahead. okay lang ba na may mag-explain sa atin yung may pinasa ko kay Kuya Don tsaka sa'yo, yung God is wrath or grace? Kasi doon malaman na, kasi maganda pag-explain sa amin dati na ang Bible, ito ang pagsabi ng Diyos, pero minsan iba ang pag-intindi ng tao. Ito ang pagsulat ng tao na si Kristo, ang Diyos ang pumatay sa kanila, pero may isang text naman nakalagay ito, ang Satanas ang pumatay sa kanila. Yan, basta magandang pagkuha niya, parallelism na yung ito pagkasulat ng isang Bible writer na God kills them, pero sa other writer naman, ang devil ang pumatay sa kanila. So, ang may explanation siyang ganun, na pag hindi din ang kuan, ang pagsulat niya is ganito. Kaya yun ang pitinin niya, na Diyos ang pumatay, pero actually hindi. Kasi mostly ang pag natin, Diyos lahat ang kuan pumatay sa mga kuan nagbigay ng mga tawag to. Sakuna. Oh. Kahirapan. Ang tawag sa theology niyan ay paradox. Parang nag-aaway sila na sabi ng isa, ang Diyos ang pumatay, tapos dito pala si Satanas pala. Kagaya ng angel of death. Ang picture natin ng angel of death, ang Diyos. Diba? Kaya may Passover para hindi makapasok yung angel of death. Ay kung Diyos ang papatay, tapos Diyos ang magliligtas, away na, diba? Alam ng Panginoon, because of rejection ng
ng Egypt, may kakaroon ng kamatayan. So ngayon, para hindi madamay yung consequences ng pag-rebelde nila sa Panginoon na mayroong kamatayan, nandyan yung dugo, nandyan yung representation ng life ni Jesus. Kasi si Pharaoh, kung naglagay siya ng pinto ng dugo doon sa pinto, kahit yung anak niya hindi mamamatay because salvation is for all. Pero nga, ang experience doon lang talaga sa tatanggap. Because of faith, hindi sila cover ng protection ng Diyos because they don't have the faith. Yan. Kasi kung okay, ipa-explain natin siya, sinali ko siya sa grupo eh. So ngayon, ang Diyos ang pumatay in the context of God as sovereign. Walang nangyayari dito sa mundo na hindi pahintulot ng Diyos. Pero it doesn't mean He is the one responsible for that. Diba? Yun ang i-clarify natin. Doon yung pinag-aralan natin sa Day of Atonement. Yun ang issue sa Day of Atonement. Responsibility. Nandun yung pinasa ko sa'yo na parallelism. Na, Sige. paradox ba yan? Tawag mo na. Ito yung sabi niya, sa kabila ito. Tapos in the end, si Satanas pala pero through the authority of God like happened in Job. Oo. Saka siguro yung point nga rin na wala pang namamatay ngayon ng second death. Yung wages of sin, isa lang ang tumanggap nun, si Jesus Christ lang. Oo. Lahat ng magmula kay Adam hanggang dito sa kung sino man yung inabot ng alam nating patay, first death lahat yan, ang tawag ng Bible dyan, tsaka si Jesus Christ, sleep, gigisingin nga lahat, di ba? So, ang totoo, pinatay ni Jesus Christ yung yung kamatayan. Death was swallowed up in victory. Kaya, biblically, although siyempre, hindi madaling maunawaan yun kasi paano ipapaliwanag doon sa matayan na hindi siya patay? Actual na pangyayari. Oo, yun ang actual na experience. Patay lahat eh. Magmula nung unang panahon, patay sila lahat eh. Pero, gigisingin nga sila lahat eh. Di ba? Lahat Walang hindi magigising eh. Ibig sabihin talagang natutulog lang talaga. Di ba? Kasi yung patay, hindi na dapat magigising yun. Pero sabi ng Panginoon, siyang resurrection, siya rin yung buhay. Sabihin, natutulog lang lahat. Maliban sa kanya na namatay at muling nabuhay. Di ba? Oo. Bigyan ko kayo ng example ng yung paradox na parang ang hirap pero nandyan. Pwede pabasa ng ng Proverbs 26, 4 and 5. Proverbs 26, 4 and 5. Example yan ng mga paradox sa Bible na pag pinilit nating unawain ng ating sarili, mahihirapan tayo. Proverbs 26, 4 and 5. Sinong gusto magbasa? Do not answer a fool according to his folly, lest you also be like him. Di ba tama yan? Tama, tama. Ay yung 20, yung verse 5. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own eyes. Nagsasalungatan ito Yan ang sinasabi ko. Ulitin mo. Kuya Rafi, yung version ni Ate Nets, kung ano, parang NIV yata yung kay Ate Nets, ano? Or LT. And New International Version. NIV, sige. Do not answer a fool according to his folly, or you will be like him yourself. Answer a fool according to his folly, or he will be wise in his own eyes. Parang ganun. Tama? Nahirapan talaga tayo yan. Ang James at saka kay Paul na parang sa Amplified. salungat. Sabi ni Paul, man is declared righteous by his faith. Diba? Sabi ni James, man is justified or declared righteous by his works. Nag-aaway sila o hindi? Hindi. 26. Siyempre hindi. Ang tinutukoy ni James doon sa James chapter 2, yung resulta, yung bunga ng pananampalataya. Yung nag-justify doon, yung pananampalataya,
at yung pananampalataya nagbunga. Genuine Kaya, faith. pero pag binasa mo lang yon, yung lalo na sa mga debate, sasabihin, bakit nag-aaway si James at si Paul? Don't answer the foolish argument. Kuwan yun eh. Ang genuine faith, magbunga ng obedience and good works to glorify the Father. Di ba mahirap yung Proverbs 26? Ang 4 and sabi 5? dito sa Ibang version naman to. ibang version, ito yung life New application. Living Ah. Translation. Do not answer the foolish arguments of fools, or you will become as foolish as they are. Be sure to answer the foolish argument of fools, or they will become wise in their own estimation. Yan, maliwanag na dyan ngayon. Ano? Mas maliwanag to. Kaya nga, ibibigay ko na example dyan. Yung, meron akong bayaw eh. Abogado yun, naging fiscal doon sa Masbate, si Attorney Legaspi. Pag, ano yun, talagang, yung lahat puro kalokohan, mga pagmamahal. Pag kami mag-usap, sabi niya, Praim yung tawag niya sa akin eh. Yung bayaw ko. Parang, yung kwento mo sa akin, sinungaling eh. Pero hindi sinungaling, parang tunog sinungaling. Sabi ko sa kanya, ang sagot ko kasi, depende yan sa kausap ko. Pag ikaw ang kausap ko, yan ang sagot ko sa iyo. So yan. Kasi, pag sumagot ka ng ililinyada mo yung sarili mo doon sa mga kalokohan nila, magiging parang isa ka sa kanila. So ngayon, sasagutin mo doon sa verse 5, sasagutin mo sila doon sa hindi sang-ayon sa kanila para makita nila na you are higher with a sound mind na galing sa Word of God kay doon sa kanila. Yung maganda yung translation. Siguro kung nandito si Sister Eda, may meeting kasi yun eh. Kung nandito si Sister Eda, basahin na naman sa clear word. Itong NASB malinaw eh. Ano sabi ko? Nila Atenets. Sabi, do not answer a fool according to his folly, or you will also be like him. Answer a fool as his folly deserves, that he not be wise in his own eyes. No. Diba? NASB. Talagang sasagutin po rin siya. Oo. Pero hindi What he ka deserves. sasakay doon sa kanya. Hindi ka sasakay sa kanya. Kagaya nangyari sa akin. Yung pagiging akala niyang wise siya, mabuksan yung mata niya, ma-realize niya na hindi siya wise. No? Di ba yung kakwento ko na taga-UP, Kuya Pipes? na atheist. Naikwento ko na to sa inyo, Lowen? Di pa. Merong nakaalam doon sa Cavite, yung pinuntahan natin ko Pastor Jun sa Cavite kila Rafi. Si Samuel doon, nag-aaral yun sa may kaibigan siya na taga-UP. Nalaman na pupunta ko doon, evangelist daw na ganito ganyan. Tatanungin daw niya kasi hindi siya naniniwala sa Diyos. Nag-usap na kami doon. To make the long story short, sabi ko, talagang desidido ka, mag-usap tayo sa tungkol sa Diyos. Sabi niya, patunayan ko na talagang hindi ako naniniwala sa Diyos. So sabi ko, bago tayo mag-uusap, ganitong gawin natin. Tatanong ko lang tapos pag na-answeran mo na ito, yan, mag-uusap tayo tungkol sa Diyos. So kwento ko sa kanya yung kabayo, kambing, tsaka baka. Kalabaw, oo. Yung kalabaw, kabayo, kambing, doon sa the same ground kumakain ng damo. Pagtain ng kambing, bilog-bilog, parang pasas. Pagtayo ng kabayo, para siyang clams. Yung tayo ng kalabaw, para siyang cake, ensaymada. Bakit ganun? Pareho naman ang dapat ang isasagot niya sa akin doon, dahil iba-iba siguro yung forma ng bito ka o ano. Hindi yan ang sinagot niya sa akin. Sabi niya, hindi ko alam yung kung bakit. Kasi nadali siya doon sa So the same field. Nawala sa mind niya yung kaibahan ng kalabaw, kambing, tsaka kabayo Na siya doon sa the same field. So sabi niya, hindi daw niya alam bakit ganun ang tae. Sabi ko, kung sa tae pa lang wala tayong alam, mahirap na tayo mag-usap tungkol sa Diyos. Yun, yan ang Proverbs 26. So tayo, wala kang alam, tapos Diyos ang pag-uusapan natin. Pero nag-usap pa rin kami. Inopen ko lang sa kanya yung Proverbs 26:4 and 5. Oo nga, no?
nakuha ko yung background niya na galing siya sa ibang turo, na ganito, ganyan. So nag-usap kami ng legal aspect ng salvation. Nag-agree naman siya. Nakagalit pa nga sa girlfriend niya kasi kinakampihan. Parang ang tono ng girlfriend niya, kinakampihan ako. Sabi ko, hindi siya kumakampi sa akin. She understands the truth as the Spirit leads. So yung ending, hindi naman siya masyado nakipag-argue na yung debate na i-insist yung sarili niya. Kumalma lang siya. So, ipag-pray din natin na he will come to the point na tanggapin niya yung truth. Kasi dapat tiyagaan natin yung kaya ako ginawa yung para ma-build up, makakonek ako sa kanya. Tawa siya ng tawa doon sa binigay ko na example. Hindi ko alam kung may kasamang sama ng loob. Pero yung tawa niya, hindi niya mapigilan kasi na-realize niya sa sarili niya. Oo nga no, kung tayo wala akong alam tungkol sa tayo, paano ko malalaman yung tungkol sa Diyos? Paano nagising siya sa sarili niya? So, yun lang. Kailangan meron tayo mga pambomba de gulat. Yun lang, binigay na. Ayan, oo. So, kailangan sasagutin talaga natin sila. Hindi doon sa linyada nila. Kagaya ng sa mga debate, pag sumakay ka dyan sa debate, iipiting ka nila eh. So, doon tayo sa katotohanan. Pinost ko yung Ha? sa Facebook. Proverbs 26, 4 and 5. Ayos yan. Marami kasi mga nagagaling-galingan eh. Tayo ang ano natin, ang source, ang Oo. pinakamagaling sa atin, ang chapter natin. Pang-neutralize tayo. Hindi tayo mag-engage ng mga mga Oo. debate. Pero pwede tayo mag-answer doon. Oo. Kung ano lang yung totoo. Pag naaasar na sila, naka-asar sila, huwag papasok sa pang-asar nila, di ba? Kumbaga, Gawin lang. apologetic Ha? approach. Apologetic Ah. approach. Ganda Ayaw. nito. Mukhang maaga tayo natapos ngayon 11:32 lang Mas maga tayo nung Nag-umpisa? Hindi Tama dalawang lang. oras. Oo. Kasi nagandahan tayo kay Michael the Archangel eh. Tapos wala masyadong Iba kasi pag mga history yung pinag-aaralan natin kasi marami yun eh. Yung sa Seven Seals, medyo mahaba-haba lagi yun eh. Okay na. Pastor John, yung email mo na kay Kuya Piper na, di ba? Oo. Lahat Opo. pinadala ko may pinadala ko sa kanila lahat ngayon eh. Yung Oo, song meron kasi ngayon ko lang naibigay eh. Song of new song, the new O song. ngayon ko lang naibigay. Nandun lahat. Ito na po na-receive. Kailan natin pinag-aralan yung new song nung Webes? Nung Webes. Tapos ibinigay mo naman kagabi sa buong district. 3 church. Kailan natin pinag-aralan yung ika-fourth seal? Yung Black Horse. Tagal-tagal na Last din yun. Ha? Di ba? Last week ata? Last week, yung Black Horse. Pwebes. Hindi, Pale Tapos Horse. Tuesday, last Tuesday yung new song. Last Tuesday. Pale Horse pa ata yun. Di ba? Last Tuesday yung new song. Tapos last Thursday yung Black Horse. Pale Horse o Black? Parang Pale Horse ata yung... Pale Horse, oo. Oh. Wala pang Black Horse ata, Pale Horse pa muna yung nakon. Okay na muna tayo? Ayos na yan. Kasi magpe-prepare na naman ako bukas doon sa church nila Kuya Piper. Gabi-gabi ka eh. Ngayong linggo, gabi-gabi. Magmula nung kahapon. Kagabi. Bukas ng gabi. Ano ibibigay mo bukas ng gabi sa Filipino English? Yung sa Beatitude pa rin? Salt of the Earth. Tapos na yung Beatitude. Yung effect na ng Beatitude. Salt of the Earth. Salt of the Earth na bukas? Pag may time kayo, Salt of the Earth bukas. 7:30 hanggang 8:30. 8:30 dyan sa Pilipinas. Umaga? 8:30. Pero maaga sa California, 4:30 yun. 4:30, baka wala pa sila. Pwede na umaga?
Hapon. Hindi, Ay, hapon sa inyo. 4:30. Di malay mo, makakuha kami. Pasa na yung Oo. link. Pasa niyo na. Maaga-aga. Padala, anong... I-send ko i-send ko Kuya Rafi yung link. Sige. 7:30. Mga 7:25. Nandun na tayo. Parang review. Kasi Medyo mas maiksi lang yon, midweek. 30-45 minutes. Mm. Kung ayos na, ano, closing Hmm. natin si Pastor Jun. Pastor Jun, pwede ka bang closing prayer? Sige po. Let us pray. Mapagpala naming Ama, sa oras pong ito, lubos po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lalo na po ang iyong kagandahang loob sa magitan din po ng Banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa amin kung paano po kami manalangin. Ama, sa oras po na ito ay pinapasalamatan po namin ang mga pag-aaral po na kung saan ay patuloy po na naghatid sa amin ng pagiging handa po namin, Ama, sa anumang pong bagay na darating sa uling mga araw na ito, na ang aming po mga puso at aming isipan ay puno po ng pag-aaral ng iyong mabubuting salita upang marami po kami mapagkukunan kung ano man po mangyari sa aming mga buhay. Maraming salamat din po sa power of God's grace na patuloy niyo pong pinagyayaman na nagiging right arm po o nagiging arm po siya ng mga mensahe ng katotohanan sa uling mga panahon na ito upang ang bawat isa po sa amin ay magiging katuwang po sa pagpapalagana po ng iyong mga salita sa iba't ibang parte po ng mundong ito. Maraming salamat o Lord. At patuloy po ang iyong nawang pagpapala sa bawat isa sa amin, lalo na po sa spiritual na aspeto ng buhay. At sa lahat po ng aspeto, patuloy po namin inaasahan na patuloy po na ikaw po ay nagsusubaybay sa amin at nagpala sa anumang mga bagay, lalo na po sa aming mga leaders, ni Pastor Ephraim at sa lahat po ng mga kapatiran, na patuloy po nawa ng iyong Banal na Espiritu ang siyang gumamit sa kanya sa mga huling panahon nito upang magiging may broad at magiging mas mapaliwanag pa po ang katotohanan sa aming mga buhay. Maraming salamat. Pagpalain niyo po kami lahat. At patuloy po na aming dalangin ng aming mga sarili na patuloy po na bigyan niyo po ng espiritu ng pagkakumbabaan. Pagpatuloy po naming tanggapin anuman po ang mga bagong light po, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat. Patuloy po ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin upang sa anuman pong mga gawain pa na darating ay handa po kami na handa pong turuan ng iyong Banal na Espiritu. Itong lahat po ay aming pasasalamat sa pamagitan po ng iyong buktong anak na si Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so Maraming much. salamat kay Pastor Rafi, Jun. Ate Nets. Sige po. Salamat.